Good evening, everyone. Our topic for tonight's family altar is how to have an anxiety-free mind. Our text for tonight is found in Matthew 6, verse 26. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Ang ating pong mundo ngayon ay punong-puno ng kabalisahan. Sabi nga po na ang anxiety is now the leading mental health problem around the world. At hindi lang po ito sa mga adult. Ito rin po ay may increasing number sa mga bata at mga kabataan. We are now in the age of anxiety. At everybody is anxious of everything, like cares of this world, family, school, work, and everything. So, kung ating pong bibigyan kahulugan ang anxiety, ito po ay both a mental and physical state of negative expectation. Ano daw po yung anxious mind? Anxious mind, ito po yung pag-i-experience natin ng mga fear, ng kabalisahan, uneasiness, o yung balisang-balisa ka sa mga bagay na nangyayari sa iyo, o may fear ka sa iyong puso, lalong-lalo na doon sa mga nakikita mo at hinaharap mong takot sa hinaharap. Ang synonyms po nito ay worry or fear. So, yung fear po, may acronym po siya. Ang sabi po, fake evidences appearing real. At ang anxiety po, ang malalang kaso po nito ay depression. According to Proverbs 12:25, ang sabing ganon, anxiety in the heart of a man causes depression. So, yun po yung pinakamalalang state. Ngayon, ano po yung causes kung bakit po tayo nagiging anxious o nagkakaroon po tayo ng anxiety? Number 1, wrong focus or priorities. Kung makikita po natin sa Lucas 10:40-42, makikita po natin dito si Martha at si Mary. At alam niyo po ba, si Martha ay worry siya. Gustong-gusto niya na mabigay niya yung best niya sa paglilingkod sa Panginoon. Ngunit sinaway po siya ng Panginoon. At ang sabi, Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part, and it will not be taken from her. So, si Martha po dito ay hindi po niya nabalanse yung kanyang priorities between service and worship. So, sometimes po nag-worry tayo kasi ang ating pong priorities ay nami-mix up. So, pangalawa po yung due to some wrong decision. Meron pong istorya na meron pong isang lalaki na bumili po ng kanyang car. At pagdaan po ng ilang panahon o ilang buwan, ay naisip niya na mahihirapan po siyang magbayad. So, ang ginawa po niya, nag-isip po siya ng paraan kasi kung ito po ay pare-repossess niya, masisira po yung kanyang kredibilidad. Kaya ang ginawa po niya, pumunta po siya sa isang lugar na kung saan alam niya wala pong tao. Ang ginawa po niya ay binangga po niya ang kanyang sasakyan doon sa isang puno. At pangalawang bangga, para ito po ay makita ng insurance at mabayaran po siya nung halaga ng sasakyan. Tumawag po siya ng pulis. At yung pulis po ay dumating after 30 minutes. Ang sabi ng pulis, anong nangyari? Ang sabi po ng lalaki, ang sabi po niya, nakatulog po kasi ako na habang nag-drive. Ganun ba? Pero meron kasing isang magsasaka malapit po dito sa lugar na to, sabi ng pulis, ay tumawag sa estasyon. At ang sabi po niya, may isang lalaki na binangga ang kanyang sasakyan na doon sa puno ng 2 beses. So, kayo po ba yon? So, nung narinig po ito ng lalaki, hindi po siya makaimik. At ang sabi na lang niya, sige po, wag na lang po natin galawin.
At binalaan po siya binalaan po muna siya ng pulis na kung gagawan po niya ito ng report, ito po ay magiging fake documents. Fraudulent po, no? Kaya it will cause na ma-arresto po siya at mademanda. Kaya sabi niya, wag na lang po. Kaya yung kanyang maling desisyon ay nagpatong-patong ng maling problema at lalo siyang nag-worry sapagkat dalawa na po ang kanyang hinaharap, sirang sasakyan at ang kanyang pambayad. So, minsan tayo po ay ganito, may mga maling desisyon na nagbubunga na madoble yung ating mga wino-worry o alalahanin. So, pangatlo po, dahil po sa shame o kasalanan. So, meron po yung ating mga personal shame or sin, katulad po ni Eva at ni Adan, po. Sila po ay nag-suffer po sila ng anxiety when they are sin against God. Ang nature po ng isang tao ay minsan po pinoproteksyonan po natin ang ating sarili dahil ayaw po natin masiwalat o mapunta po tayo sa kahihiyan. Gusto po natin ma-cover up yung ating mga sin o maling ginawa para hindi po masira ang ating reputasyon. So, ganun din po si Adam and Eve. So, they hide themselves from God. Yun po. So, ano po yung negative effects ng anxiety? Ang una pong negative effect ng anxiety ay wasting our time and energy. So, nauubos lang, sayang lang po yung ating oras at anxiety, kakaisip ng mga bagay-bagay na hindi nangyayari, and yet pinag-iisipan at inuubos natin ang ating oras. So, according po sa study, sinasabi po ron na ang average person worries 40% of the time on things that will never happen, 30% of the time on things about the past that can't be changed, and 12% on other people's opinion that can be controlled, 10% about person health which only deteriorates the stress, and 8% on real problem that will soon be faced. So, all in all, 92% lang po of worrying we do is about things that we cannot control. So, sayang lang po yung panahon na mag-worry ka at wala kang magawa. So, it's a waste of time. Pangalawa po, physically, it destroys us. Sabi po doon sa Matthew 26, verse 27, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? So, ang pag-worry po, hindi po siya nakaka-add sa ating buhay, kundi ito po yung nakakabawas. Kaya po, sabi nga po ni Dr. Charles Mayo, ito po yung sa Mayo Clinic, nakikita po natin po sa internet po. Sabi niya, worry affects the circulation, the heart, the glands, and the whole nervous system. And according to him, sabi niya, wala pa raw siya nakikitang tao na namatay dahil sa overwork. Pero marami po siyang tao na na-witness na namatay dahil sa worry or depression. So, ito po yung worry, marami po itong epekto sa ating physical. Ito po ay nagkukos ng ulcer, heart attack, high blood pressure, yung sleepless night, at marami pang iba. Worry really does shorten our lives and kills our body. So, paano po natin matatakasan ang mga bagay nito o mawawala po yung ating mga worry sa ating buhay o yung anxiety po? So, number one, we have to acknowledge God. So, sabi po ni Billy Graham, anxiety is a natural result when our hopes are centered in anything short of God and His will for us. So, kapag nakikita po natin na maliit na po yung view natin sa Panginoon, ibig sabihin, naroon na po yung worry. If you want to be anxiety-free, dapat po ibigay po natin ang ating buhay kay Kristo.
once we take this step, ifo-focus po natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. So, dapat po i-pursue natin ang Panginoon in our daily life. So, pag sinabi po natin pursue, hindi ito pang sandali lang, kundi it is a continuous process wherein we want to be with the Lord. When God's kingdom and righteousness are our priority, God meets our need, which ultimately deliver us from fear and worry. Sa Greek po, ay ibig sabihin po ng anxious ay distracted. So, kapag tayo po'y nagwo-worry, ang kaaway po dinidistract po tayo doon sa purpose ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya po minsan nadidelay yung ating pagtakbo ng maayos sa kalooban ng ating Panginoon. So, ang anxiety daw po, nagmamagnify siya ng ating mga problema at lumiliit ang ating view sa ating Panginoon. It prevents us from seeing God's power and sovereignty in the midst of our circumstances. So, para pong nawawala yung tiwala natin sa Panginoon. Kaya po, let us acknowledge that we are under God's power and God's protective care of our loving God. Number 2, confess any known sin. Sabi rin po dito, anxiety is a creeping disease taking over our minds and plunging our thoughts into darkness. So, kapag nag-worry ka, anxious po yung mind natin, marami na pong mga negatibong mga bagay ang pumapasok dito. And sometimes, ito po ay nagdudulot ng kasalanan. Sabi ng isang preacher, ang worry daw po ay isang kasalanan. Worry is a sin. Bakit po? Ang sabi po niya, kasi kapag nag-worry po tayo, it denies the wisdom of God. Kasi ito po ay hindi natin ina-acknowledge na ang Diyos ay kayang gumawa sa ating mga buhay. It denies daw the love of God. So, para bang hindi ka mahal ng Diyos, so kaya kanyang pabayaan. It denies the power of God. So, para bang walang kapangyarihan ng Diyos na ikaw ay tanggalin doon sa kalagayan ng pag-aalinlangan. So, let us confess any known sin. Sometimes, sins are buried alive. Ano pong ibig sabihin ko nito? May mga bagay po na minsan may mga kasalanan natin, we let it pass without asking forgiveness. Kapag dumaan po muli tayo doon sa same scenario, ito po'y nagre-resurrect at nagwo-worry po tayo doon sa scenario na yon. So, don't be slave by sin. Confess your sins to God and God will forgive you and give you peace. So, kapag ginawa po natin to, pwede po natin i-claim yung sinabi po ni Pablo sa Philippians 4:7. Ang sabi doon, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. This peace allows us to focus on God rather than worry about our future. So, pangatlo po, trust and totally commit yourself to God. It's a 100% commitment to God, hindi po to partial. So, pagka sinabi po natin totally committed and trust sa Panginoon, ito po yung total dependence natin on God on all things in our lives. Trusting Him to control our lives and be the driver of our journey. God cares for the bird, flowers, and grass in the field. Certainly, God cares for us. In summary po, yung tatlong bagay na sinabi ko kung paano po tayo makakaalis doon sa kondisyon ng anxiety ay tatlong bagay. Acronym po ito ng ACT. A stands for Acknowledge God, C. Confess your sin, and T. Trust and totally commit yourself to God. So, meron pong akong sinabi kanina, yung negative acronym ng fear. So, ang negative acronym ng fear ay false evidences,
appearing real. So, meron po itong positibo. So, kapag dumating po na minsan natatakot tayo at nagugulumihanan, yung pong positibo ang ating sabihin. Ito po ay face everything and act to recover. God is with us. We should act in God's timing and trust Him na tayo po'y makakawala dito sa band-aids ng anxiety, no po. Meron po isang kwento, ito po ay tungkol kay Corrie ten Boom. Sa kanya pong batang kaisipan, nakita po niya kung paano po pinahihirapan ng mga sundalong Aleman ang mga Kristiyano. So, tinotorture po sila at hindi po niya, ayaw po niyang tignan kung gaano kahirap. Kaya sabi po niya sa kanyang ama, "Tay, palagay ko po pagdating ng araw, kapag ako po ay dumanas ng persecution na katulad niyan, hindi ko po makakayanan. Baka ako po'y bimitaw sa aking katapatan sa ating Panginoon." Pero dumating po maraming araw at dumating po na si Corrie ten Boom po ay pinersecute din. Pero katulad po ng sinabi ng kanyang ama, sa oras na kailangan mo ang Diyos, siya ang magpapalakas sa iyo. So, yung worry po ni Corrie ten Boom na mabibitawan niya ang kanyang pananampalataya, ito po hindi totoo. Sapagkat, kung titingnan po natin yung movie na Hiding Place, naroroon po makikita natin kung paano po naging idolo ng mga Kristiyano at na-inspire mga Christian doon po sa pananampalataya ni Corrie ten Boom. Walang mahirap na bagay sa Panginoon. He is a faithful God, a God who loves us and care for us. So tayo po'y manalangin. Diyos naming Ama sa langit, kami po'y lumalapit sa iyo at ang aking mga kapatid. Batid mo po ang laman ng aming mga puso at dilingid ang aming buhay sa iyo. Wala po kaming maitatago. Tulungan mo po ang aking mga kapatid na may mga dalahing kabalisahan sa kanilang mga buhay. Mga alalahanin sa buhay na maaaring matagal nang nararanasan na sumisira sa kanilang mga buhay at pananampalataya sa iyo. Panginoon, siyasatin mo po ang aming mga puso. Kung may mga bagay na maaaring sumira sa aming relasyon sa iyo, alisin mo po at patawarin mo po kami sa mga bagay na nagawa namin na nakasakit po sa inyong damdamin, sa aming sarili, sa aming pamilya, at sa aming kapwa. Tulungan mo po kaming mabuhay na mapayapa at may pananampalataya sa iyo at patuloy na sumunod sa mga naisin mo sa aming buhay, upang ang aming landasin ay maging matuwid at maayos. Salamat po sa wagas na iyong pagmamahal. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Marami pong salamat. God bless you.